Kita mo sumulong, span lagi lang yung ding sit no? Pare yung dala na diretso yung Victoria so. Sana all sexy. Tipo. Dito na kami ngayon sa Bacolod Silay Airport. Inatid na namin si Michael. Nagpark lang ako. And then, pupuntahan ko sila. Yan. So, this is it guys. Alis na yung anak ko. Going to Manila for his OJT. Ayun sila. Iniintay nila ako. Yan. Silay. Ito ang airport dito. Ayan. Ayan guys. Dumarating na yung mga kasama niyang anak ko. Ayun o, doon sila sa Philippine Airlines. Ayan. Hindi pa bukas yung gate. So, waiting kami na bumukas yung gate. Lapit tayo. Ito mga nagsusundo. Sundo nila yan. Ito, dito sila boarding Philippine Airlines. Hindi pa bukas yung gate. So, waiting pa kami. Okay. It's raining. At ito masyadong malamig. Maginaw and then umuulan. Hindi naman ganun kalakas ang ulan. Mahangin lang siya. Tapos ang lamig ng hangin. Yan. Tapos nag-uumpisa nang dumating yung mga aalis. Yan. Meron from Philippine Airlines and Cebu Pacific. Yan. Pero ang Philippine Airlines di pa bukas yung gate. So waiting muna kami dito sa labas na mag-open yung gate. Pagpasok nila Michael, waiting lang kami hanggang sa makapag-check-in siya. Pag tumawag siya sa akin na okay na lahat, nakapag-check-in na siya ng luggage niya, saka lang kami aalis. Ito, ayun yung parking area sa kabila. Ang daming nakapark pero parang kukonti lang ang tao dito ngayon. I'm not sure kung for employees yan or may mga iniintay. So this is it guys. Tingnan nyo mahangin at umuulan, pero ang ulan niya hindi yung ulan na talagang malakas. Kaya lang siya parang malakas kasi mahangin, nadadala ng hangin yung ulan. Pero pag tinignan mo dito parang wala namang tumutulong ulan. Pero pag dinignan mo dun sa may taas, ayun, makikita mong merong ulan, may tubig. Dito tayo waiting. Hindi pa ganun ka congested or ang daming tao dito kasi maaga pa. It's only 8 o'clock. Binuksan na dito sa may arrival. May darating na sigurong plane. Waiting. Ito yung mga kasama niya na taga TUP.
araw na guys, pero nandito pa rin kami sa airport. Waiting kami mag-open ng gate ng Philippine Airlines. Yan. Umaraw na siya, wala nang ulan. So, okay, waiting kami dito sa pag-open ng gate ng Philippine Airlines. Ayan o. Ito na yung mga kasama nila with their family sending off. Yan. Pipila na yata sila. Bye, kuya. Ingat. Dito sila. Passengers, unlike the RT1 easy bound from Manila. Passengers who are ready to be welcomed from emergency and exchange or multiple round trip report. Pangalaman ang mga nila sa mga nasa mga passengers who are anxious. Bye, kuya. Ingat. Hi guys, nandito kami na ngayon sa bahay, kararating lang namin, and si Papa, ang husband ko, is drop off na lang namin doon sa kanyang pwesto, and then kami ni Bunso is umuwi na ng bahay. Drop na namin sa airport yung panganay kong anak, kasi mag-OJT siya sa Cavite for 5.5 months. So, yun, actually, napigilan ko yung emotions ko kahapon, tsaka kanina, nung pumasok siya ng ng departure gate. Naiyak lang ako nung time na pauwi na kami, nag-text na siya na okay na lahat yung niya, yung luggage niya, kulang pa nga yung kilos nung niya, nung luggage niya, and then nandun na daw siya sa boarding area. So yun, umuwi na kami pagka-text niyang ganon. Tapos nung after kang pumunta ng restroom, pauwi na kami, bigla siyang nag-text yun na nasa boarding na siya, tapos yun nga na alis muna daw siya for 5 months, then nag-pa siya, I love you pa. Sorry guys, emotional ako kasi first time may hiwalay ng anak ko sa akin ng ganitong katagal, ng 6 months. So yun lang, parang lungkot na gigising ako ng maaga na walang mag-good morning sa akin, na wala siya na mag-good morning sa akin, tapos magbibigay ng good morning kiss, ng ganon, tapos na lagi mag-chat sa akin na where na ako, kung okay lang ako na ako lang mag-isa dito sa bahay, ganon. Nakakalungkot lang, pero kailangan ko siya i-let go for his future. So siguro normal lang naman sa nanay na maramdaman ng ganito, pero okay lang, para naman kasi sa niya, para naman kasi sa future niya, ito. So kailangan natin i-let go. Actually naman accepted ko naman yung type na ganito, na may walay siya sa akin, pero parang ang bilis ng panahon. Alam mo yun, yung nandun na siya sa stage ng adulthood na mag-form na siya ng sarili niyang buhay. Nakakalungkot lang, pero ganun talagang buhay ng nanay. Kailangan natin i-accept, pero
nandito pa naman si Bunso. Si Bunso naman is grade 12 pa lang. So, may 4 years pa siya na 4 years and a half pa kasi magka-college pa siya. Actually, by this time siguro naka-fly na sila going to Manila. Kampante naman ako kasi nandun yung nangako naman yung kapatid ni ng asawa ko na susupervisean niya yung pamangkin niya na nandun, yung brother-in-law ko. Thankful din ako sa kanya kasi nung umuwi siya dito dito lang kailan lang, after New Year, yun, umuwi kasi siya dito sa Bacolod para dalawin yung mga in-laws ko. Yun, nangako naman siya sa aming mag-asawa na pupuntahan niya yung anak ko. Siya bahala kay Michael habang nasa Manila siya. So, kampante ako na alam ko may mag-guide sa kanya doon kahit na wala kami ng ng papa niya. And so, yun. Tapos yun sa family side ko naman, nangako rin naman sila sa akin na yun, dadalawin nila si Michael na kung day off niya, kung available din sila, nga susunduin nila sa Cavite, ipapasyal nila sa Manila. So, kampante ako kasi alam ko na ang tawag doon, may mag-guide sa kanya doon sa Manila. Kinonfort ako nung bunso ko nung nakita niya na medyo na-triggered na yung emotions ko. Pero sandali lang naman. Tapos nag-i-smoke kasi yung asawa ko doon sa smoking area. Nung nakita niya na umiyak na ako, tumawid na siya, hindi niya tinapos yung ini-smoke niya cigarettes. So yun, nagkampante muna ako. Pinakampante muna nila ako kung okay na daw ako. Sinabi ko nung okay na ako, tapos tumigil na rin naman yung pag-iyak ko. Yun, umalis na kami, umuwi na kami. And then, nung on the way home na kami, nag-text na yung anak ko na na nasa airplane na sila. Na yun. So, okay na. Accepted ko na. Ngayon na lang ulit ako umiyak. Hindi ako umiyak sa harap ng anak ko kasi alam ko malulungkot siya. Tapos, alam din niya na baka umiyak ako. So, hindi na siya sa akin, yung papasok ng departure, hindi na siya lumapit sa akin para yun na, magpaalam na kasi alam niya na iiyak ako. Kaya okay lang sa ng anak ko. So, yun, sa mga nanay dyan, siguro maintindihan niyo ako, lalo na dun sa mga katulad ko rin, alam niyo yun yung super close sa anak. Tapos, first time na mahihiwalay ng ganong katagal na almost 6 months kasi baka babalik na siya is end of June or sa July for his graduation. So, yun lang. May share ko na sa inyo. Sorry kasi sa vlog na to napaiyak ako kasi wala naman ako ibang sasabihan kundi kayo. Yun. Tapos, siguro later or tomorrow masasanay na ako na wala siya dito. Ganun lang talaga. Sa umpisa lang masakit, malungkot. Pero as time goes by siguro masasanay din ako. Yun, naman ngayon kasi ang world of social media, pwede nang everyday mag-video call or magkikita naman na through video calls. So, okay na. Tapos, alam ko, kampante ako kasi meron din naman titingin sa kanya. Tapos, maganda rin naman yung napasukan niyang company. Kaya, for sure, na alam ko nasa good hands yung anak ko. Yun lang kasi talagang, alam mo, yung mother feeling, mother love, na hindi mo maiwasan malungkot. So, guys, yun lang yun. Na-share ko feeling sa inyo. Pasensya na naiyak pa ako sa harap ninyo. Siguro maintindihan din nyo naman ako, lalo na doon sa mga mother na same situation sa akin. Yun nga lang, kasi time to let go
na rin sa akin na hindi na baby yung anak ko, hindi na little boy, or alam mo yon, adult na siya, bumubuo na siya ng ng buhay niya, ng sarili niyang buhay. So yun lang guys, and kampantihin ko muna yung sarili ko, and then I'll vlog again later para sa iba pang updates ng ating vlog for today. Thank you guys for listening to me and for joining me kahit na through social media lang. Alam ko nandyan kayo na nagko-comfort din sa akin. Thank you guys, ha? And again, sinishare ko lang sa inyo yung feeling ko. Yun lang guys. Thank you. Damn.